6 auto A. Lagatik ang relay. Naka-protect. Dahil naglagatik ang relay. So, hello mga ka-J-Lovers. Problem niya, no sound. So, hindi yun nag-switch on yung relay. So, hindi siya naglalagatik. So, titingnan natin kung bakit hindi siya naglagatik. Let's get started. Hello mga ka-J-Lovers. Kung bago kayo sa aking channel, so gusto nyong mapanood yung previous video ko, hindi nyo pa nakikita, search nyo lang yung Giovanni B, click nyo yung G-Love icon, tapos yan, makikita niyo ng video. Kung gusto nyo pang makita yung complete videos ko, so click nyo lang yung videos. Yan, click nyo lang yung videos, tapos makikita mo na yung lahat-lahat ng in-upload kong mga videos. Bali, ang kinagandahan nito, ka-J-Lovers, tayo makakaunang magbubutas ng warranty seal nito. So, tayong unang magkaka-repair nito. So, kita nyo naman, nakasil pa siya. So, bubutasin na natin to. Swerte natin kasi walang history ng repair. So, tayo makaka-repair, unang repair nito. So, ayan, butas na. So, nung nabuksan natin, kita nyo naman, napakadaming alikabok. So, ayan, rumi. So, nakita ko yung dito, yung sa surround yata to, yung IC niya, yung audio IC niya, parang butas. So, tinanong ko yung may-ari kung nilagyan niya ba ng malaking speaker yung nasa baba. Sabi daw, oo. Nung masira yung pinaka-main, nilagyan niya yung nasa baba. So, possible na overload siya, kaya nabutas yung audio IC. So, hindi nag-switch on yung relay, problem niya. So, hindi naglalagatik. So, test natin kung may voltage yung relay. So, i-switch on natin siya. Ito, relay na to. Pasensya na kayo kung medyo magalaw yung camera natin. So, ito yung relay niya. Switch on relay. Switch on relay. So, magte-test tayo niyan kung may voltage. So, pag hindi nagkaroon ng voltage yan, ibig sabihin nag-protect siya. So, may problema yung drive natin sa pinaka main amplifier or may problema yung mga output. So, itest natin siya. So, set muna natin ng multi-tester natin sa DC. Mapa analog o digital. So, set tayo sa DC. Kung analog ang gagamitin mo, set mo sa range 50 volt DC. So, pag digital ka, auto range naman yan. So, okay lang yan. So, set na natin. Tapos, test natin. I-on natin. Yan, nag-on na. Umikot na yung fan. Kita nyo naman. So, test natin yung voltage nya. So, itong proseso natin, tinuturo ko sa inyo. Step by step natin to. So, para yung mga baguhan, matuto silang mag-test o mag-voltage test o ano pa man pagtitest. So, kita nyo, 0 volts. So, ibig sabihin, walang voltage na dumadaloy, nakaprotect siya. So, nakaprotect nga talaga. So, mag-check tayo sa pinaka-main amplifier circuit niya, mga ka-J-Lovers. Tagalog na tagagawa ang punto. So, next natin ay try natin. Ataw na magadaw, boss. Mag-voltage bias. So, test natin yung voltage niya.
So 0 volts din mga ka-J-lovers. So pag ganitong 0 volts siya sa biasing niya, so pati dito sa filter capacitor 0 volts din. So ibig sabihin sumabog yung fuse natin or na-open yung fuse natin, na busted. So check natin yung fuse. So pag nakita nyo o nag 0 volts yung pinaka-drive natin or pinaka-output natin voltage, may posibilidad na sira yung fuse. Tapos pag walang voltage sa filter capacitor, sira ang fuse niyan. Pero depende pa rin sa design ng amplifier kasi meron din nakalagay yung fuse pagkatapos ng nakadaan na siya sa filter capacitor. So itong 6 auto hindi pa nakadaan ng capacitor, naglagay ng fuse. So pag na-busted yung fuse, walang voltage sa capacitors. So meron din tulad ng 5 auto, kahit busted na yung fuse mo, may voltage pa rin yung filter capacitor. So iba-iba ang design niyan. Yung sa kwen kay boss, pirming nakakaulay, kung pirming niya man nakakaulay, pirming. So mag-analyze din kayo ng circuit mga ka-J-lovers. So ito, test natin, naka-rinse tayo sa buzzer check. So continuity. So check natin yung fuse mga ka-J-lovers natin dyan. So kita nyo naman, open nga talaga. So next natin ay tatanggalin natin to. So papalitan natin yan. So bago tayo magpapalit nyan, kailangan linisan muna natin to, tapos panormalin natin. So, di ba kanina sobrang alikabok. So, ngayon medyo nalinisan natin, medyo maganda na yung board natin, nakikita natin yung parts. So, matagal-tagal kasi itong hindi nabuksan. So, tayo nga una nakabukas. So, tanggalin natin yan mamaya yung fuse. So, ihang muna natin tong mga output transistor natin para makacheck tayo kung alin ba yung may nag-shorted ba siya o may nag-open ba siya. So, hindi pa natin alam. So, ihang natin muna. So, naka-fast forward tayo. Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and pahit ng notification bell. So, pahit na rin ng like button natin dyan kung nagustuhan nyo yung video natin para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga video. So, thank you very much mga ka-J-lovers. So, pa-shoutout na rin sa inyong lahat sa lagi nyong pagsubaybay sa aking channel at panonood. So, sana hindi kayo magsawa sa ating mga tutorial. So, yan. Kita nyo naman. So, bago ko siya dinidisolder, so nilalagyan ko muna siya ng leads para mas lalong lumambot. So, low temp. So, hinang natin yung paa. Pagkatapos natin mahang yung paa, mga ka-J-lovers, iti-test natin yung mga output transistor natin dyan. So, nakikita nyo, mahilig ako mag-brush. So, sinisigurado kasing walang talsik na lead. So, once na kasing magtalsik yan dyan lead, mag-short yan. So, check na natin to. So, parang may tama to, mga ka-J-lovers. So, tabi ko lang. So, next. So, pati rin to, may tama rin. So, bali, nakadalawa na tayong may tama. Next. So, walang buzzer. So, next. So, wala to. Okay. So, nakasit pala ako sa continuity o nakabaser ako. So, next natin yan, pagkatapos ko magbaser, isiset ko na naman siya sa diode o sa para matis natin yung actual reading niya. So, okay. Hindi to nagbaser. So, bali dalawa yung nakuha natin na may leak o pwedeng shorted to. So, nakaset na natin sa diode sign. So, 0.5 volts. Okay.
Next. So, ito yung sira niya. Kita nyo, baba na. So, sira talaga. So, ito pang isa. So, bali dalawa yung sira natin. So, ito good to. So, lahat naman to good na. Yung dalawa lang sira. So, titingnan natin kung anong number niyan. So, ibig sabihin, may posibilidad nag-short yung speaker connection niya o may nilagay siyang sirang speaker o piring na overdrive o na overload sa speaker kaya nasunog yung output transistor natin o nabusted. So, okay. So, pinapakita ko sa inyo kung paano mag-test tayo ha. So, hindi natin pinapas forward tong pag-test kasi importante to, lalo-lalo sa baguhan. So, napaka-importante to sa inyo. So, dapat wala tayong malampasan. So, ang pag-refill ng amplifier, makonsumo sa oras to mga ka-G-Lovers. So, magtsatsaga ka talaga. Hindi tulad ng TV, hindi masyado makonsumo sa oras. Amplifier lang talaga makonsumo sa oras pag nagre-repair ka. So, binalik ko na mga ka-G-Lovers yung mga okay. So, dito sa channel na to, isang channel, good yan. So, huwag na natin galawin yan. So, dun lang sa kabila, may problema. So, tinanggal ko na yung output transistor natin na may problema. Bali yung dalawa. So, ito na, natanggal na natin. So, kinuha ko na yung analog natin para makatest tayo. So, para sa high range natin. So, shorted nga talaga mga ka-G-Lovers. So, nasigurado natin. So, bali ang ginagamit kong multitester, bali dalawa-dalawa, yung digital at analog para double checking. So, D998, B778 yung mga output transistor na ginagamit natin dyan. So, next natin, tanggalin na natin tong fuse, tapos palitan natin ang fuse para makapag voltage biasing tayo kung normal na ba. Once na hindi pa siya normal, ibig sabihin magchi-check tayo sa drive niya. May problema ang drive niyan. So, pag abnormal yung voltage biasing natin. So, magtatanong kayo, mga ilang volts ba yung voltage biasing natin para sa amplifier na to? So, dapat kadalasan yan 0.2 to 0.5 ang voltage biasing na makuha natin. 0.2 volts hanggang 0.5 volts. So, dapat yan tayo sa range na yan makakuha ng voltage bias. So, parang pag-test natin ng output kanina, umabot siya ng 0.5. So, dapat nasa 0.5 din tayo ang voltage biasing. So, magpapalit na tayo ng fuse. So, kumukuha lang ako ng fuse mga ka-G-Lovers. So, palitan na natin. So, ito pa yung trick natin sa pagkabit natin ng fuse. So, pagkabit natin ng fuse, i-check pa rin natin kung talagang naka-intact siya o talagang kumapit siya. So, wag lang tayong basta-basta lagay ng fuse dyan. So, ito, ititest natin yung fuse. So, hindi nga kumapit talaga. Tama yung hinala natin, mga ka-G-Lovers. So, hindi siya kumapit. So, ito na yung gagawin natin. Tulad ng factory, nire-resolder nila. So, kailangan i-resolder natin para kumapit siya. Para hindi mag-lose contact, mawala-wala yung sound natin. So, ayan, nire-resolder ko na siya. So, end-to-end, i-resolder natin mga ka-G-Lovers para siguradong intact yung fuse natin.
Once na mag-lose contact kasi yan, yun sinasabi ko kanina sa inyo, pwedeng magwala-wala yung sound niya dyan. So, ayan na. Pinos forward natin ng konti. So, check pa rin natin. Para walang kawala talaga mga ka-J-Lovers. So, yan. Okay na siya. Dapat talaga lagi na yung magsigurado. So, inaalis ko yung mga inalsik na lead. So, baka mag-short yan dyan. So, next natin, so pagkatapos natin mag-brush, ay magbo-voltage bias tayo. So, i-ready ko lang yung camera natin, ipwesto, pati yung multi-tester natin. So, medyo magalaw lang. So, set na natin sa DZ. So, auto range to. So, ayan na nga. So, power on na natin. So, okay, hindi na siya nakakabit. So, magpa-power on na tayo. So, bali nung pag-power on natin, parang wala akong napakinggan na naglagatik yung relay. So, may problema pa. So, 0.3, good. So, nasa range siya, 0.3. 0.3, good. Nasa range din. 0.3, good. Nasa range din. 0.3, good. So, okay itong channel na to. Dito tayo nagka-problema. 0.6, ang taas. Kaya pa hindi naglagatik yung relay. Hindi nag-switch on yung relay. 0.6, taas. 0.3, good. Nasa range. 0.3, good. Nasa range. So, ba't kaya yung dalawa lang ang mataas? So, sa drive ang i-check natin. Yun. So, urine lang natin. Tapos, baka may problema sa drive. So, dalawa yung may tama. Dapat parehas yan kasi 0.3 yung dalawa. So, suyurin lang natin. I-try natin yung pinaka-drive niya. Yung pinaka-final drive niya bago umabot ng output. So, check natin. So, test ko muna yung capacitor. So, medyo mababa naman ang voltage niya. Kasi meron tira yan. Pag mataas, delikado yan. So, check tayo. So, nakita ko yung problema mga ka-J-Lovers. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Na dapat mag-double check at malagi kayong mag-brush. Maglinis. So, ito. Nagka-problema. Hindi ko masyadong napansin to. Yung talsik ng lead, tilamsik ng lead, tumama dun sa pangapaa ng drive natin. So, kaya pala abnormal yung voltage natin. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Buti hindi nasira. Hindi nabasag. So, inalis ko lang siya. Tapos, check natin yung voltage bias. Alisin natin to ha. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo. Kaya mahilig ako mag-brush. Kasi ayaw kong malagyan ng talsik ng lead o tilansik ng lead. So, tanggalin natin to. So, ganyan, magkakaproblema yan. So, baka malito kayo. Yung pala, yung tilansik ng lead lang nagkaproblema sa inyo. So, dapat lagi nyong tingnan maigi at i-brush nyo. So, yan, natanggal na natin. So, brinas ko ulit. So, dapat lagi kayong may katabing brush. May purpose yung brush natin, hindi lang panglinis. So, pang tanggalin natin ng mga tilalsik ng lead. So, next, magbo-voltage bias tayo kung normal na ba siya.
So, kita nyo mga ka-G lovers, normal na. So, yan, kita nyo naman, nag-normal na siya. So, pinapakaba pa tayo. Akala ko sa mga drive tayo o sa mga pre-drive tayo may problema. Yung pala, yung tilalsik lang ng lead. So, okay na siya. So, next natin gagawin ay ilalagay na natin yung mga output transistor. Pati na yung nasirang sa ano natin, sa surround. Palitan na din natin yon. So, kita nyo, naglagatik na yung relay niya. Nagsiswitch na yung relay niya. Oh, okay na kasi yung drive natin. So, normal na. So, wala na tayong takot maglagay ng output transistor. So, wag lang tayong basta-basta lagay ng output transistor hanggat hindi tayo nagbo-voltage checks o nagbo-voltage biasing tayo. Dapat matest muna natin o ma-check natin muna yung voltage bago tayo maglagay ng output. So, next ko ay tatanggalin ko itong TDA 2030. Papalitan natin yan. Yung audio IC para sa surround natin. Buong output. Okay naman ang bias kan eh. So, binalik ko muna yung dalawang okay na output transistor natin. Niresolder ko na siya. So, medyo mahaba yung video natin, ano, kasi medyo matagal-tagal na ang pag-ayos ng amplifier. So, hindi basta-basta. So, ayaw ko naman masyadong i-cut kasi baka hindi kayo matuto kung lagi kong kinakat. So, okay lang i-pass forward natin. Wag lang masyado natin i-cut kasi baka hindi nyo maintindihan. So, tanggalin na natin yung audio IC. So, pass forward na natin. So, pasensya na kayo sa boses ko. Medyo nilalagnat tayo. May sipon tayo ngayon. So, nabasa tayo ng ulan. Kaya iba yung boses natin. So, tinatanggal ko lang yung ano natin, yung audio IC sa surround. So, hindi pa matanggal. So, lahat na siguro to tanggalin natin. So, kita nyo naman, butas yung isa. So, probably, yung isa, baka hindi yun sira. Palitan lang muna natin yung isa. So, pinapakita ko sa may-ari yung audio IC natin na butas. So, pass forward ulit. So, nakakuha na tayo mga ka-G lovers ng pampalit. Ito yung mga bago. So, bagong-bago to mga ka-G lovers. So, hindi yan replacement lang na galing hinugkot natin o galing sa kalakal. So, bagong-bago yan. So, may pampalit talaga tayo nyan. So, yan. Nakapass forward na natin siya. So, ang ginagawa ko, tinatansya ko muna yung mga paa sa butas. So, kaya pinapasok ko siya dyan para paglagay natin dun sa, sa raktuhan lang. So, baka magtaka kayo, ba't nilalagay ko dyan sa likod yung natin, yan o. Kita nyo naman, sinusukat ko lang yung butas. Pag nasukat na natin yan, pwede na natin ipasok yan doon para hindi tayo mahirapan. So, okay. Kapasok na. Lagay lang natin dito. So, habang nakapass forward tayo, kung bago kayo sa akin channel, mga ka-G lovers, please, subscribe nyo naman. So, para dumami naman yung subscriber natin at hit na rin ng notification bell para ma-notify kayo kung may bago tayong in-upload na mga video. So, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng video. So, thank you very much mga ka-G lovers. So, shout out sa inyo lahat sa lagi nyong pagsubaybay sa aking channel. So, kinakabit na natin siya. So, naka-pass forward pa rin. So, hindi ko siya kinakat mga ka-G lovers. So, pasensya na kayo. Medyo mahaba yung panonood ninyo nito. Kasi hindi ko masyadong kinakat para ma-analyze nyo at maintindihan nyo maigi. So, lalo sa baguhan. Para hindi sila magtaka. So,
So yan, nililinis ko pa siya, double check. So kabit ko na rin yung output natin. So bago natin kinakabit yung output transistor, check natin ulit. Kasi may factory defect niyan. So itong dito sa amin, sinisigurado ko naman original yung binili ng manager natin. So okay to. So subok ko na tong mga output transistor na to. So ikabit ko na. Tapos magte-testing tayo mga ka-G lovers. Okay na. Yan. Binaliko ko lang yung paa para hindi dumikit doon sa heatsink. So, niresolder na natin siya. So, nakita nyo naman, pagkatapos ko siya mag-resolder, nililinis ko pa siya ng brush para sigurado. So, baka magtaka kayo, ba't ang hilig ko maglinis ng brush? So, kabit na natin yung speaker. Tapos, mag-audio test tayo. So, sa previous video ko, tinuro ko na kung paano mag-audio test. So, hawakan yung, i-set muna yung analog tester nyo sa lens natin. So, 10 volts DC. So, hawakan yung black test prod, yung dulo. Tapos, yung red, ang pang test point natin sa audio. So vice versa, pwede rin black. So tulad nitong ginagawa ko, black ang ginamit kong pang audio test. So pwede rin yan. So kukunik din yan. So napansin nyo, magkaiba yung sound kasi magkaiba yung speaker na ginagamit natin. So okay na, may audio na siya. Both left and right, may audio na siya. So okay na siya mga ka-G lovers. Kabit na natin yung board. Tapos lagyan natin ng input audio o input music para matest natin kung okay na ba siya. So yan, kinabit ko na yung pan, binalik ko na yung pan. So bali, aabotin tayo ng 29.27 minutes sa paggawa na nito. So yan, nilagyan ko muna ng tornilyo konti para ma-hold lang. Tapos magte-test tayo. So kabit na natin yung music natin, yung i-input na natin yung music natin. So hindi ko muna mapapatugtog yung favorite music natin kasi nawala yung USB natin. So nag-brush na naman ako. Napansin nyo, ang hilig ko talaga mag-brush So yan, ready na to. So yan, nakita nyo naman mga ka-G lovers. So yan, yun yung may-ari. Yung nakikita nyo, yan yung may-ari. So okay na yung natin, inaayos natin, may sound na siya. So masaya na ang may-ari nito. So sa video ko ito ginagamit. So masaya na daw siya nito. Magagamit niya na yung video kay niya. Yung nakaraan, inaayos ko yung player niya. Tapos ito yung sumunod na dinala niya, yung amplifier. So okay na mga ka-G lovers. So thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa akin channel. Maraming salamat.